Napakarami nga pala nitong mga gagamba. Ito nga pala ngayon ang pinagkakaabalahan ni Tampi Story. Bigla ko tuloy naalala yung kabataan ko, naglalaro din ako nito. Tuturuan ko naman kayo ulit kung paano mag-breed ng beta. Ako nga pala ay nakapag-breed ng panibagong strain ng gapi. O diba guys, napakaganda. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay napakaganda ng aking gising. I-share ko lang dahil may napansin nga pala ako dito sa aking gapi. Bigla kasing nagbago ng itsura itong aking isang isda. Iiba nga pala ang kanyang buntot dito sa kanyang mga kapatid. Ito nga pala ang tinatawag na swordtail. Bali guys, ang itatawag ko nga pala sa kanya ay MBMST. Ang ibig sabihin nga pala nito ay Magenta Blue Moscow Swordtail. O diba guys, napakaganda. Bibenta ko nga pala to kapag mas marami pang lumabas na kagaya niya. Medyo nasasanay na nga pala ang alaga nating hipon. Bali guys, ang pangalan niya nga pala ay si Rigor. Kapag nakakuha nga pala ako ng kapareha niya, ang ipapangalan ko naman ay si Marites. Dito nga pala nilagay ang mga fry ng ating mga gapi. Sana nga makapagpalabas ulit tayo ng MBMST. Mapunta naman tayo sa mga alaga nating beta. Ngayong araw kasi ay magbibreed tayo ng ganitong klaseng isda. Nakaready na nga pala tong ating female at naghahanap na lang siya ng kapareha. Hindi pa kasi pwede itong ating mga neon fry na beta. Juby nga pala ang tawag sa kanila kapag ganito pa ang kanilang size. Wala pa rin kasi ako nakikita sa kanila na gumagawa ng bubble nest. Ito nga pala yung una nating na-breed at nag-iisa na lang siya. AOC nga pala ang tawag sa kanya o any other color. Naisip ko nga pumunta kila Tampi Story para manghiram ng lalaking beta. Nagpunta naman ako sa tindahan para mamburaot ng plastic ng yellow. Kailangan ko kasing kumuha ng kapalit sa hiramin nating isda. Kulay green nga pala to at napakaganda ng kanyang kulay. So paano guys? Tara! Sana nga lang maabutin natin si Tampi sa kanilang bahay. Pagdating ko nga pala sa kanila, napakaraming bata. Nagulat nga ako sa aking nakita dahil napakaraming gagamba. Si Tampi nga pala ay nagbebenta nito at napakarami niya ng kita. Binigay ko na nga rin pala sa kanya yung dala-dala nating isda. Saktong-sakto nga pala ang punta ko dahil may maglalaban ng gagamba. Match na match nga pala sila dahil pareha sila ng laki. Hindi nga pala ako takot dito dahil nung bata ako ay nag-aalaga din ako nito. At dahil dyan si Tampi Story nga pala ang naging referee. Unang salpukan nga nila ay meron na agad na laglag. Medyo nagkakayaan pa nga itong dalawang gagamba. Kakain ng talon eh. Oh, patay. Patay. Sinakbal kay Mon. Yun, patay. Mon, wala na sa'yo dan. Laban pa? Di laban pa yan. Wala na, nanghihina na. At ang nanalo nga pala itong tinatawag nilang mais na sile. Ito namang isang gagamba ay tuluyan ng nadedo. Ito nga pala yung ipapares natin sa babae kong beta. Neon panda nga pala ang tawag dito at kitang-kita naman sa kanyang kulay. O diba guys, napakaganda. Ito nga pala ang tinatawag na reject. Kitang-kita nga pala sa bandang likuran nito na merong umbok. Ito nga pala ay nakukuha ng isda kapag pray pa sila. Nilagay ko nga pala to sa show tank para inyo makita. May mga customer na nga rin pala si Tampi na dumarating. Medyo malabo na nga pala ang mga tubig ng kanyang aquarium. Ito nga pala ay naglalaman ng iba't ibang klaseng gapi. Mga gusto nga pala mag-avail dito lang yan sa bahay ni Tampi Story. Ang gulat ko naman na meron ditong kamukha ng ating na-breed na isda. Kulay orange naman ang buntot nito at yung isa ay mahaba. Abang itong isa naman ay iba't ibang klaseng kulay ang kanyang buntot. Napaka-cute nga pala nito dahil napakaliit niya. Hindi na rin pala ako magtatagal at magpapaalam na ako sa ating kaibigan. Habang nagpipidal nga ay napansin ko nawawala ng hangin itong ating daladalang plastic. Buti na nga lang malapit lang ang bahay namin dito sa kanila. Pagka-uwi ko nga sa bahay agad ko itong inacclimate. At dahil marami nagtatanong kung paano mag-breed ng beta, ngayon nga ituturuan ko kayo. Kumuha nga pala ako ng maliit na planggana at nilagyan ko ng mineral water. Ilagay ko naman to sa isang lugar na hindi magagalaw. Kailangan din pala natin ng plastic na malinaw. Ilagay din pala ako ng scotch tape at ididikit natin to sa gilid ng planggana. Ang purpose nga pala nito ay dito magbabubble nest ang lalaking beta. Diyo nga rin palang kakalimutan maglagay ng talisay extract. Dahil nga dito mabilis makakagawa ng bula ang lalaking beta. Kailangan din pala natin ng disposable na baso at hinati ito sa gitna. Ang purpose naman nito ay dito natin ilalagay ang babaeng beta. Sila nga pala ay magliligawan sa loob ng isang araw. Habang itong lalaking beta naman ay dito lang natin ilalagay sa may bandang labas. Kapag sila nga ay pinagsama natin agad ay maaari silang mag-away. Kapag nakagawa na nga pala ng bula itong lalaking beta ay pwede na natin silang pagsamahin. Kailangan din pala natin silang takpan para may privacy. Char. Kapag nangitlog nga pala to, ibabalitaan ko kayo. So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Paalam! Yeah!